salita ng Diyos na dadalhin ni Pastor Ensenabia. Praise God. Pagin po ako Panginoon. Nararamdaman niyo yung yung lamig ng panahon ngayon. Sana huwag tayo sumabay. Huwag tayo sumabay sa lamig ng panahon na. Marami kasi Kristiyano nanlalamig. Nanlalamig sa ating sa pananampalataya. Huwag tayo sumabay. At asahan natin ang Panginoon lagi na yan. At lagi tayong binabantayan at hindi tayo pinababayan. Sa ating nawala yung aking slide. Yan po sa ating pag-uusapan ngayon sa salita ng Panginoon, ang mabuting pastol at ang kanyang mga tupa. No? Yan ay ang ating passage ay matatagpuan po natin yan sa 1:10 verse 11 and then 13. Pero hindi mo natin isa-isahin yan. Pero ang pinaka-key verse po niya ay yung pong nasa verse 11. No? Ang key verse po niya nasa verse 11. No? At yan po yung ating topic ngayon. At magandang umaga po sa inyo lahat. At sa ating oras nito ay pag-iiligaya po natin ng isang pinakamagandang pahayag ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. No? At babasahin ko po ang pinaka-key verse ng ating passage. No? Yan po sabi diyan sa John 10:11, sabi, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga lupa. Tayo po ay manalangin. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan sa aming pag-aaral. Dalahin ko na mangusap sa amin na may kapangyarihan at kalwaltian, mangusap ako sa bawat puso ng narito, O Diyos, at dalahin ko, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong mga salita ay ito po ay kumilos sa aming kaligtaan. Kumilos ka po sa aming mga buhay, maghari ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang maging pastol ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po ng marami at dalahin po, itapo mo po sa iyong likuran. Ikaw ang makita, ang iyong kaluningan, ang iyong kalwalatian, kung makita, Panginoon, sa aming kaligtaan, O Diyos. Salamat po sa iyo po ang mahuling karangalan ng kapangyarihan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin po natin sa ating key verse, no? 1:10-11. Ang sabi niyan, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay handang magbuwis ng buhay para sa mga tupa. Alam naman natin kung sino yung tupa. No? Dito sa sentro ng ating pag-aaralan, hindi lamang po sinabi ni Jesus na siya yung pastol. Siya po ay mabuting pastol, handang magbuwis ng buhay. Pag sinabi nga rin. Ito yung isang simpleng salita, pero malalim na katotohanan. Simpleng salita, pero napakalalim na katotohanan tungkol sa pamamahal, tungkol sa pag-aaruga, tungkol sa sakripisyo ni Jesus para sa bawat isa sa atin, katiyakan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggang sa bawat isa sa atin. Sa ating introduction, makikita ho natin dyan, sino yung gumagabay sa iyong buhay? No, kayo po ang makasagot niya. Maraming bagay na gumagabay sa ating buhay. Kanino tinig ang sinusunod mo? Marami tayong tinig na sinusunod. Tinig ba ng Diyos o tinig ng mundo? O tinig ng iyong asawa? O tinig ng kapitbahay mo? O tinig ng sino-sinong tinig? No? O tinig ng social media. Marami tayong pinapakinggan. Sino ang iyong pinagtitiwalaan kapag may panganib? Diba? Maraming mga bagay na tayong pinagkakatiwalaan
buhay natin, marami tayong narinig na boses, nandiyan yung social media, nandiyan yung ating kaibigan, nandiyan yung mga problema, takot, pero tanungin po natin ang ating mga sarili, sino ba talaga ang sinusunod natin sa ating buhay? Sino ang gumagabay sa atin, sa ating mga desisyon? Tayo ba ay bigla-bigla lang magdidesisyon, hindi na muna natin papalalangin sa Panginoon? O maghihintay tayo ng isang trahedya sa ating buhay bago tayo magdidesisyon? Bibigyan natin ng diin na mahalaga yung tamang pinapakinggan natin. Ano ba yung pinapakinggan natin? At dito, sabi nga po, sino ba yun? Sino ang mabuting pastor? Yan sabi niya. Walang iba, kundi si Jesus mismo. Amen? Naniwala ba kayo na siya ang mabuting pastor natin? Siya po. Hindi siya upahan. No. Meron siyang personal na malasakit sa atin. Kilala niya ang mga lupa. Kilala niya. At nagmamahal hanggang dulo. Hindi ka iniiwan. Maaring yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung asawa mo, pwede kang iwan. Pero ang Jesus, hindi ka pwede iwan. Lagi na yan. Noong panahon kasi sa lumang tipan o sa panahon nila, yung pagiging pastor ay hindi po makakal na trabaho. Kung sa mababa ang tingin nila ang trabaho nito sa paningin ng marami. Kasi mahirap ito eh. Mahirap ito, mapanganib, at madalas lagi nag-iisa. Walang kausap. Ang kausap ay tupa. Pero ginamit ng ating Panginoon Jesus ang larawan ito upang ipakita kung paano niya tayo minahal bilang isang pastor. At nagbabantay sa kanyang tupa, gumagabay sa tamang daan, nagpapakain ng tamang pastulan, pinuprotektahan laban sa mababangis na hayop, yung mga tupa noon, at higit sa lahat, hindi niya iniiwan ang kanyang kawan. Siguro, naalala natin isang kwento, isang daang tupa, nawala yung isa, hinanap yung isa, iniwan yung siya na siya. Napaka-importante yung isa. No? Hinanap niya hanggang pagkakuha niya. Ganun-ganun tayo sa harap ng Panginoon. Pag tayo ay nawawala sa Panginoon, hahanapin ka ng Panginoon. Kahit saan ka man tumakbo, kahit saan ka man lulusot, o magtago, hahanapin ka ng Panginoon. Dahil nandiyan yung pag-aaruga niya, nandiyan yung pagmamalasakit niya sa mga tupang nawawala. Kaya dito tayo ang mga tupa, nakilala tayo ang ating pangalan. Tandaan natin ang sinabi doon na kilala niya ang mga pangalan ng mga tupa, sugat, kahinaan natin, kilala ng Diyos ang kahinaan natin sa lahat ng ating mga ginagawa, yung ating pangangailangan, hindi siya upahan na aalis agad pagka mahirap na ang sitwasyon. No? Hindi siya yung upahan na pastor na pagka mahirap na ang sitwasyon, tatantuan ka na, iiwanan ka na. Pero ang Panginoon dito, ang Panginoon Jesus dito, ang ating pastor, ay hindi lang inaalagaan ka, kundi ikaw yung pinuprotektahan niya. Ang Panginoon ang talagang nagpoprotekta sa iyo. At sabi nga, inaalay niya yung kanyang buhay. Inaalay niya yung kanyang buhay. Sabi, hindi siya isang karaniwang pastor. Talagang sinasabi dito, siya yung pastor na nagmamahal hanggang kamatayan. Naranasan natin yan. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Parang lang po yan eh. Parang tawag doon, parang magulang na handang sumalo ng bala sa kanyang anak. Yung hindi ka iwan sa oras ng panganib. Kumbaga sa ipagtatanggol ka hanggang dulo. Parang gano'n lang yan. Yan po yung mabuting pastor. Sino yan? Si Jesus yan. Na nasa puso niyo. Amen? Nasa bawat isa sa atin. Sa pangalawa, ang sabi diyan, ang sakripisyo ng pastor. Ang sabi diyan, inialay niya ang buhay sa krus. Nakita mo natin yan. Minsan, sineselebrate po mga natin yan tuwing mahal na araw.
Yung iba nagpapako sa krus. Akala nila hindi pa ganap yung ginawa ng Panginoon. Ganap na. Hindi mo na kailangan dagdagan. Hindi mo na kailangan pausahan ang sarili mo. Inaalay niya naman yung buhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Hindi siya tumakas sa panganib. Hindi siya tumatakas sa panganib. At pinili niya ang kaligtasan ng mga tupa. Hindi na siya yung sumalo lahat, sinalo niya lahat ng sakit, hirap nung siya ay pinulog, nung siya ay pinusahan, nung siya ay pinako sa krus. At sabi niya, yung pag-ibig na walang gawa ay hindi salita lamang, kundi pinakita niya ito sa gawa. Maraming tayo nagsasabi na, minamahal kita, pero hindi naman makita sa gawa. Kaya dito, sinasabi po dito ng ating Panginoon, ako ang pastor. Hindi sinasabi ni Jesus dito na ako ang pastor na nag-uutos sa iyo. Hindi sinabi dito, ako ang pastor na naghahari sa iyo. Hindi, kundi ako ang mabuting pastor, handang magbugis ng buhay sa bawat isa. Ito'y natupad doon sa krus ng Kalbaryo. Nang tayo ay makasalanan pa, minahin niya tayo, nang tayo ay naligaw, hinanap niya tayo, at nang tayo wala kang pag-asa, binigyan tayo ng pag-asa. Inaalay niya yung kanyang buhay. Napakaganda ng mga sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, patunay na ang pastol na ating pinaglilingkuran ay hindi tayo iiwan kailanman. Sabi nga, ang pagiging mabuting pastor ay hindi lamang sa salita, kundi sa bandang huli, gawa. Sabi diyan, doon sa krus, pinagtayan ni Jesus yan na mas mahalaga sa Kanya ang ating kaligtasan kaysa sa Kanyang sariling buhay. Ibinigay niya yun. No, kita po natin yan. Dito sa pangatlo, mabilisan lang po ito, dahil wala tayong grouping, dahil meron tayong action na celebration sa SM. Sabi po dyan, ang upahang pastor at ang tunay na pastor doon sa verse 12. Sabi po dyan, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastor at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusugaban ng asong gubat ang mga ito at binubulan. May tinatawag na upahang pastor at may tinatawag na tunay. At yan po, yung upahang pastor, kapag nakita yung lobo o kaya yung asong gubat, iniiwan yung mga tupa at tumatakas. Sabi sa Diyos, no? May mga taong naglilingkod lang dahil sa pera. Naniwala ba kayo? Dahil sa pera, hindi dahil sa puso. Maraming naglilingkod sa Panginoon dahil sa pera, hindi sa puso. Kapag may problema, umaalis. At sensus, kailanman, hindi tayo tatakasan, hindi tayo inaalisan. Kaya nga parang empleyado na papasok doon sa opisina na kapag sweldo day, no? Okay, masaya. Pero kapag mahirap ang trabaho, bigla na lang mag-resign. Parang gano'n lang yan. Kaya ang kaibahan ng upahang pastol ay naglilingkod para sa pakinabang sa kanyang sarili lang. Tumatakas siya sa panganib at inuuna sa sarili, walang tunay na malasakit yung upahang pastol. Kaya si Jesus hindi ganito. Siya ay tapat. Si Jesus ay may isang salita. Kung sa meron palabra di uno, hindi nagsisinungaling at kung ano sinabi ng katotohanan, yun ang magaganap. Yun ang naglilingkod talaga ng buo. Hindi katulad ng upahang pastor, yung naglilingkod dahil bayad lamang. Kita ninyo, pagka meron kayong hiniram na isang bagay, sabihin na natin sa inyong kaibigan, iniingatan ba niyo yun? Pagka hiniram ninyo? Parang hindi. Hindi naman yun. Pero pag inyo, yung gamit kayo, sobrang ingat natin. Pero pag sa hiniram lang natin, minsan, ingatan natin, pero minsan, hindi napapabayaan natin. Pagka hindi mo ingatan yan, papabayaan mo.
na sila. Diba? Hiniram mo lang eh. Diba? Kaya dito, ganun-ganun lang ang upahan na pastor. Hindi niya pinagmamalaki sakitan ang mga tupa. Kaya kapag may panganib, tumatakbo siya, iniiwan ng tupa, inuuna sa sarili, ngunit ang mabuting pastor ay naninindigan, lumalaban, nananatili at handa, nagmamahal hanggang dulo, hanggang wakas. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino ba yung sinusunod ko sa buhay ko? Tanungin natin, ang boses ba ni Kristo o yung boses ng mundo? Marami tayong narinig na boses. Sabi ko sa verse 13, ang kaibahan ng upahang pastor, sabi, naglilingkod para sa pakinabang, tumatakas sa panganib, at inuuna ang sarili, at walang tunay na malasakit. Yan po. Kasi, ang sabi ko sa verse 13, ay tumatakas siya sapagkat siya ay upahan lamang at hindi nagmamalasakit sa tupa. Ito ay isang larawan ng tao na naglilingkod para lang sa pang-interes ng kanyang sarili. Kapag may problema, umaalis ko rin hindi. Si Jesus, iba na nanatili kahit wala. Kahit mahina ka, kahit nakasalanan ka, kahit ano pa ang kalagayan mo, ano man ang kahinaan mo, kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon. Pero para sa pakiramdam mo sa iyo sarili, paano ganito? Na parang ako'y napakahina, lagi ako nagkakasala sa Panginoon. Pero habang ikaw ay nagkakasala sa Panginoon, lalo pa kang minamahal ng Panginoon. Kaya maraming tao o mga Kristiyano hindi makabalik sa Panginoon kasi yung guilty sa kanyang puso, akala niya, tinakubin na siya ng Diyos. Akala niya, hindi na siya mahal ng Diyos. Hindi, nagkakamali ka. Mahal ka ng Diyos. Bagtos na ikaw'y nagkakasala, ikaw ay patuloy na minamahal ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay manumbalik sa Panginoon, humingi ng tawad, at manindigan sa iyong pananampalataya. Walang mayayari doon sa pamamahal ng Panginoon kung ikaw hindi tutugon. Kailangan may pagtugon. Kung hindi ka tutugon, hindi ka tutulungan ng Panginoon. Ito po, sabi nga, yung verse na yan, ang pagmamalasakit ay nasusukat sa panahon ng pagsubok. Nasusukat yan. Pagka pinagmamalasakitan mo sa tao, nasusukat yan sa panahon ng pagsubok. Ang tunay na pastor ay hindi tumatakbo sa hirap. Tandaan mo natin yan. Parang binibigyan ka dyan ng parang kaibigan. Parang kaibigan lang. Nandyan. Lagi nandyan. Sa saya. Pero, pag may problema na, iiwanan ka na. Ay, mag-isa ka na yan. Magkasama lang tayo sa saya. Pero pag may problema ka na, diyan ka na, mag-isa ka na yan. Parang gano'n lang yan. Pero si Jesus, nandyan yan. Pag ikaw'y pasaya, nandyan yan. Pag ikaw ay may luha, nandyan pa rin siya. Diba? Kaya yun po ang mabuting pastor na hindi binabayaran at hindi bayaran. Nagmamalasakit at tunay na nagmamahal sa atin. Sa number 4, sabi sa atin, ano na natin yan? Tayo rin ang tinawag na maging mabuting pastor. Sa verse 14, sabi, ako nga ang mabuting pastor kung paano kilala ako ng Ama ay siya'y kilala ko. Kaya hindi naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. No? Kilala tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sabi, ako ang mabuting pastor na nakikilala ko ang aking mga tupa, ako'y nakikilala nila. Ibig sabihin, meron silang relasyon. No? Kilala mo ang Panginoon, kilala mo rin ang Panginoon. Kilala mo siya at kilala ka rin. Diba? May personal na relasyon sa Jesus sa atin. Hindi tayo numero. Kung saan ang kilala niya tayo sa pangalan. Tinatawag tayo sa pangalan. No? Napaka-importante na tinatawag tayo sa pangalan dahil kilala tayo personal.
estudyante. No? O Sister Michelle. Alam niya, kilala niya. Pag pumasok siya doon sa section na yon, doon sa kanyang room, kilala niya ang bawat estudyante. Ano ba tawag doon na tawag ba? Attendance, di ba? Nagka-attendance tayo. Tinatawag ng teacher yung mga pangalan ng mga estudyante. Ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Parang teacher lang yan. Ganun din si Jesus sa personal na pag-ibig niya sa atin. Hindi lamang siya isang pastor sa atin na nagmamahal sa atin. Tayo rin tinawag maging mabuting pastor sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating kapwa, sa ating komunidad, sa ating church. Tinawag tayo maging mabuting pastor. Hindi lang si Jesus, kundi tayo din. Bilang magulang, maging pastor ka sa iyong mga anak. Bilang leader, maging pastor ka sa iyong nasasakupan. Bilang Kristiyano, maging pastor ka sa mga naliligaw. Bilang Kristiyano, ikaw ay magmalasakit din sa iyong kapwa. Sabi nga, maging handang magpatawad, magtiis, umintindi, magsakripisyo, at magmahal kahit mahirap. Mahirap mahalin yung taong hindi ka ibibigin. Meron ba? Meron ba kayo naranasan gano'n? Meron taong mahirap mahalin yung mga taong hindi ka ibibigin. Pero yun ang pinapakita ng Panginoon sa verse na ito, na kahit kasi naranasan niya sakripisyo, di ba? Magsakripisyo ka din para mahalin yung taong hindi ka ibibigin. Karamihan sa kamag-anak natin. Ngayon, naranasan niyo, meron kamag-anak tayo na hindi natin ka-close. Hindi natin ka-close. Pero pag kayo may nagbabatian, parang batian nyo ay plastic lang. Plastic ka lang, walang talo sa puso. Pero yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon, magsakripisyo ka. Mahalin mo yung tao na hindi ka ibigin. Ibig sabihin, maghirap ka din o magsakripisyo ka, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. No? Bago niya nakamtan yung tagumpay doon sa krus na yun, marami siyang hirap na pinagdaan. Doon sa verse 27, diyan po sa 10:27, ang sabi po niya, nakikinig sa akin ang matupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan ang sabi diyan. Yung tinig ng pastol, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ibig sabihin, nakikinig. Ibig sabihin, kumikilala. Sumusunod. Sabi diyan. Ano ba? Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pag nagsalita yung pastol, nakikinig ang matupa. Diba? Ano nakikinig? Nakikinig siya. Kasi minsan maraming mga Kristiyano hindi nakikinig doon sa tinig ng Panginoon. Iba yung pinapakinggan nilang tinig. Ang sabi diyan, kumikilala. Ano yan? Kumikilala. Ano yan? Kumikilala yan. Mali lang yung type natin yan. At sumusunod. May tatlong bagay, no? May tatlong bagay tayo nakikita diyan sa verse na yan. Na nakikinig, kumikilala, at sumusunod. Hindi sapat na marinig ko lang yung salita ng Diyos. Hindi sapat na marinig ko lang yung salita ng Diyos. Ang sabi diyan, kailangan ito sundin araw-araw sa buhay. Bali wala yung salita ng Diyos na napakinggan mo kung hindi mo naman ito sinusunod. Yung magbigay ng halimbawa, ano yung magbigay ng halimbawa? Sumunod ka, magpatawad ka. Kung meron taon na hindi mo pa napapatawad, patawarin mo. Kung may kasalanan ka, na hindi mo naipapag ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Talikuran mo yung kasalanan mo. Kung may kasalanan kang ginagawa, araw-araw, habit mo na yung kasalanan yun, talikuran mo na yung kasalanan yun. Maging tapat ka sa Panginoon. Kailangan gawin mo yan, tatlong yan. Kinig, kumikilala, sumusunod.
kailangan mayroong bagay na gagawa o nangyayari sa bawat buhay natin. Sa Juan 10:29 at 28:29, ano sabi diyan? Napakaganda rin ng sinabi diyan. Ano sabi diyan? Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila mag-aagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila ng akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Napakagandang mga talata. At ang sinasabi diyan na talagang yung seguridad, no? Yung seguridad ng mga tupa. Talagang sino dito may SS? SS. Lahat may SS pa tayo. PhilHealth. May insurance pa tayo? O yung St. Peter? St. Peter. Burial. Pero alam niyo yung mga mayayaman, naghahanda sila. Kasi alam nila, yun ang natuwa nila. Bumibili na ng bumibili na ng lote yan. Tapos, sila lang pinipili ng kabaho nila. Gusto nila maganda. Eh, siyempre, pagka namatay na sila, hindi na sila makapamili. Yun na, sinasabi nila sa pamilya, ito yung gusto kong tataon na lalagyan ko. Ganito. Ito yung gusto ko, basta ito yung gusto ko, ito yung bilhin mo. Diba? Pero ang Panginoon, yung seguridad niya sa mga tupa, ang sabi niya, ay yung may buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang seguridad natin. Kung ito'y totoong mananampalataya ng Panginoon at tinidinig mo ang tinig ng Panginoon, hindi mo siya babaliwalay. Hindi mo siya babaliwalay. Yung seguridad natin dyan, yung buhay na walang hanggan. Pangako niya ng Diyos. Kung tayo man ay makakapure, kung maging man ang Panginoon nito, hindi mo na mararanasan ang pamatayan. Amen? Pero yung mga Kristiyanong namatay na, yun ang unang bubuhayin ng Panginoon para makasama doon sa kanyang kaya. Pero tayo ang natitira, tayo ay hindi makakaranas ng kamatayan sa magandang sugat. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nakasama ang Panginoon. Ang gandang pangako, hindi maaagaw na sino man. Hindi kayo maagaw. Kung ikaw ay tupa, ikaw ay tunay na tupa, hindi kambing, ikaw ay hindi maaagaw inuman ng ating Panginoon. Ano man dumating na pagsubok, dagok sa inyong buhay, nandyan pa rin ang Panginoon. Hindi ka pababayaan, hindi ka hayaan na maagaw ng kalakaran. Kahit problema ka yan. Ano pa? Nasa kamay ni Jesus. Kung kamay ni Jesus, malaki yan. Hindi ka basta-basta maaagaw ninuman at lagi kang puprotektahan. At nasabi dyan, nasa kamay na makapangyarihan ng Diyos. Yan ang sinasabi dyan. Ito yung napakagandang pangako na walang sino pa makakaagaw sa atin sa kamay ni Jesus at ng Ama. Kahit problema, kahit kaaway, kahit kahinaan, ligtas tayo sa Kanya kung tayo ay nananatiling sa Kanya. Kung nananatiling tayo sa Kanya. Pero kung hiwalay tayo sa Kanya, hindi mangyayari yan. Amen po ba? Kung hiwalay tayo sa Kanya, hindi mangyayari yan. Kung may ginagawa kang hindi maganda sa buhay mo, hindi mangyayari yung mga pangako yan. Aagawin ka talaga ng away. Pero kung ikaw ay nananatili sa Kanya, suguritan mo yan. Suguritan mo yan. Sa last verse dati, ito pa isang bagay na sinabi ng Panginoon na pinagtalunan ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, at aktayin pa siya na babatuhin siya ng mga Pariseo. Dahil sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kung babasahin niyo yung buong pasig ng Biblia, naroon yung
Ang kausap kasi niya diyan ay mga eskriba at mga Pariseo. Nagpapakilala siya bilang Diyos, anak ng Diyos. Ako at Ama ay isa. Ayaw maniwala ng mga tao sa kanya. Kaya dito makikita ko natin, ano sabi diyan? Ako at ang Ama ay isa. Sa verse 30. Sabi diyan, patunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Ayaw tanggapin ng mga Pariseo na marunong sa kasulatan. Ayaw niyang paniwala. Iisa ang layunin. Ako at Ama ay iisa ang layunin. Ako at Ama, isang kapangyarihan. Ako at Ama, iisa ang pag-ibig sa amin. Pinapakita dito na si Jesus ay hindi lamang guro o propeta, kundi tunay na Diyos. Ang kapangyarihan ng Ama ay siya rin kapangyarihan ni Jesus. Hindi ibig sabihin, dalawa ang Diyos. Ibig sabihin yan, iisa ang layunin, iisa ang kapangyarihan, iisa ang pag-ibig. Tingnan natin. Patotohanan natin yan. Kung paano pinatotohanan ng Panginoon na ako ang Ama ay isa. Dito sa verse 1 John 5:17. Ano sabi diyan? Ano sabi diyan? Ano sabi diyan? Sabi, tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama at ang Salita at ang Espiritu Santo. Ang tatlo nito ay isa. Mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo nito ay magkakaisa. Ano sabi diyan? Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, madaling maniwala sa chismis, lalo na sa mga social media. Pero mahirap paniwalaan ang katotohanan kung wala akong ebidensya. Kailangan meron kang inilalatan na ebidensya. Katulad sa kaso sa korte, pag ikaw'y nag-file ng kaso, hindi sapat ang sabi lang. Hindi sapat ang, ay sabi kasi ni gano'n, sabi ni gano'n. Hindi. Kailangan mo ng saksi. Kailangan mo ng saksi. Ganun po yung sinabi, ganito yung ating pananampalataya, hindi lang sa emosyon, kundi may patotoo. Ano sabi diyan? Sapagkat tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ang sabi diyan. Ano ba yung Espiritu? Yung Espiritu dito na sinasabi, ito yung bumubulong sa puso natin na si Jesus ang tagapagligtas mo. May bumubulong ba sa inyo? Sa inyong puso? Na si Jesus ang inyong tagapagligtas? Kailangan meron. Pagka wala, baka itong bulong yun. Baka kung kaninong bulong yun. Kailangan may nagpapatotoong Espiritu natin na nagpapatotoo na si Jesus ang tagapagligtas mo. Siya yung ibibigay ng kapayapaan kahit magulo ang buhay mo. Naranasan niyo yun? May kapayapaan kayo kahit magulo ang buhay natin. Kahit may problema tayo, may kapayapaan tayo. Kasi yung banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa puso ng tao na si Jesus ay anak ng Diyos. At hindi ka kayang pabayaan ng Panginoon. Siya yung nagbibigay ng katiyakan ng pananampalataya. Yun yung Espiritu na nasa inyo. Nabuhay yung Espiritu ng dating patay. Kaya hinahanap-hanap natin yung pananatili ng ating Panginoon sa puso natin. Ang tubig, ano sabi sa tubig? Sinabi na kita tubig, sabi, ang tubig yan ay patungkol doon sa bautismo ni Jesus. Kahit Diyos ay nagpabautismo siya kay Juan Bautista. Ginanap niya ang kalooban ng Panginoon. Siya ay nagpabautismo dahil nagsalita yung Ama na sabi, ito yung aking minamahal na anak. No, siya ay nilubog sa tubig, tapos may dumating na parang dab, tapos may nagsalita, may isang titig na nagmumula sa kalangitan. Ang sabi doon, ito ang aking anak na minamahal. Siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, Trinity. Merong nagsalita, Diyos Ama, merong nadoon ang ating Panginoon, at merong Diyos.
Kaya, yun mga tatatapon po natin sa Mateo 6:3, Mateo chapter 3, verse 16 and 17. Hindi ko na lista dyan kasi medyo mahaba. Meron tayong sinabi dyan, dugo. Ano yung dugo? Ang dugo ay krus na binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Yun ang papatutunan. Kung mahal ka ng tao sa salita, pwede ka na uwi. Kasi wala sa gawa. Walang gawa. Pero si Jesus, ipinakita niya dito na minahal ka hanggang kamatayan mo. Totoo yun. Kasi may gawa. Kaya, dinupukod dito yung kamatayan ni Jesus sa krus, sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ito yung sinasabi sa tatlo. Una, si Jesus ang tunay na anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas, ang pananampalataya sa Kanya ay totoo at may matibay na batayan na nagpapatotoo yung Kanyang Espiritu, yung Kanyang tubig at tubo. Parang ano lang po yan? Diba yung araw? Nakikita natin yung araw. Yung bang araw may liwanag. Tapos, merong init. Nagdadawang yung init. Tapos, yung bilog na pinaggagalingan ng init na yun. Hindi mo kasi pwedeng pag-iwalahin yung araw. Yung liwanag, yung init, yung bilog na pinaggagalingan. Sabay-sabay yan. Pero, iisa ang araw. Amen? Iisa ang araw. Pero, tatlong aspeto. No? Tatlong aspeto. Ganito ang Diyos. Ganyan ang Diyos. Ganyan yung Trinidad. Ganyan yung Trinity. Ganyan yung tatlong persona. Na sinasabi, tatlong persona, hindi ibig sabihin tatlong Diyos, kundi isa ang Diyos. Ibig sabihin, iba-iba yung kanyang ginagampanan. Iisa lang sila. Kaya dito, ganito ang Diyos. Yung Ama, yan yung pinanggagalingan. Yung Anak, liwanag ng Diyos sa mundo. Yung Espiritu, init o yung presensya at kapangyarihan. Yan po parang illustration yan. Pero masasabi natin, mahiwaga ang Diyos. Mahiwaga. Kaya nga, ipinapaliwanag natin dito na hindi pwedeng paniwalain yung araw kasi isa ang araw pero meron tatlong aspeto. Amen? At yung liwanag na nakikita natin, yung init na nadadama natin, yung bilog na pinaggagalingan ng init na yun at yung liwanag na yun, iisa lang yun. At may tatlong aspeto gumagalaw doon sa isang araw. Ganang-ganang din po. Paano ba kumilos ang ating Ama? Yung panahon ng lumang tipan, wala rin na madirinig na ang pangalang Jesus. Amen? Wala. Sino ang kumikilos noon? Yung Ama. Pero nung dumating ang bagong tipan, sino ang narinig mo sa kwentong yun? Si Jesus, di ba? At nung umalis si Jesus, tumakyat sa langit, sa panahon ng mga apostol, magsisimula tayo sa gawa, sa Acts. Ano narinig niyo? Spirit. Pero, iisang Biblia, sa isang Biblia, iba-iba yung gumanap, iba ang nangyari, iba yung naging, iba-iba ang aspeto, pero iisa ang Biblia. Sino ang kumikilos doon? Yung Ama, yung Anak, at ang Espiritu Santo. Pero iisa. Amen? Meron pang illustration dyan para hindi tayo magkamali. Yung itlog. Alam mo yung itlog? Kung meron, nagkaano kayo ng 50 pa kayo ng itlog, pag binasag ninyo, ilan nakikita nyo sa loob? Dalawa. Yung puti sa yung pula. Tapos yung shell. Di ba? Iba-iba yung kanilang aspeto. Pero, iisa itlog. Di ba? Pinapakita naman natin dito kung gaano kahiwaga ang ating Panginoon.
dahil wala tayong routine. Tanungin na lang natin sarili, nakikinig ba ako sa piling ni Jesus? No, kayo ang makakasagot sa sarili, nakikinig ba ako? O madalas ko bang pinapakinggan yung tunog ng aking cellphone, yung tunog ng messenger, yung tunog ng ML? Sino nag-ML dito? Binabalaan namin kayo na ang ML, yan ay laro. Larong satanas yan. Larong demonyo yan. Hindi dahil sa pinagbabawalan ko kayo na maglaro ng ML. Sa totoo lang, yan po ay larong demonyo. Atuhan ninyo na maglaro. Pag kayo tinawag ng nanay nyo, minsan galit kayo. Minsan, pagkatalo kayo, mainit ang ulo ninyo. Yan ang epekto niyan. Pero sinasabi ko ng direktahan, yan laro yan ay larong demonyo. No? Huwag niyong hahayaan na maglaro ang inyong mga anak, bata pa lamang, nilalaro na yung ML. Sinasabi ko talaga mo yan. Yan ay hindi basihan. Minsan pag-aaralan po natin. Sabi, sumusunod ba ako sa kanyang kalooban? Yan po. Sumusunod ba ako sa kanyang kalooban? At ako ba ay tupa na nagtitiwala o matigas yung ulo? Sundan na lang yan at sagutin nyo kung ano ang inyong isasagot sa ating Panginoon. Sa ating conclusion, sa pagkakasyon natin, ang sabi ko dyan, si Jesus ang mabuting pastol, inialay niya ang kanyang buhay, kilala niya tayo. No? Kilala niya tayo. Nasabi nga dyan, ako ba ang tupa na nagtitiwala o matigas ang ulo sa ating conclusion kanina? Hindi sapat na makinig ka ng sermon, ang tanong dyan, paano ka nabubuhay mula Lunes hanggang Linggo? Sa trabaho, sa pamilya, sa social media, sa desisyon. Kasi tayo man ay tinawag bilang pastor ng ating mga anak, ng ating mga asawa, ng ating kaibigan, ng ating kapwa. At hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan tayo tinawag ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal at mga halimbawa na pinapakita ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, ang sabi diyan, ligtas tayo sa kanyang kamay. Yan ang pinapakita yan. Ligtas tayo sa kanyang kamay. Kaya ikaw, kung ikaw ay pagod, may pastol na magpapahinga sa iyo. Kung ikaw ay sugatan, may pastol na magpapagaling sa iyo. Kung ikaw ay naliligaw, may pastol na naghahanap sa iyo. At kung ikaw ay makasalanan, may pastol na magpapatawad ng iyong kasalanan at hindi ka nag-iisa. Ang sabi diyan, tinawag tayo, sumunod at magmahal. Yan po yung ating katapusan. At salamat po sa Panginoon at ito natin tatapusin ang ating mensahe ng Panginoon. Meron po tayong natutunan. Kaya sa araw po ito, pakinggan po natin ang mabuting pastor. Siya po, si Jesus ang mabuting pastor. Inialay niya ang kanyang buhay. No? At inialay niya yung kanyang buhay. Kaya niya tayo, ligtas tayo sa kanyang mga kamay. Tandaan po natin, lumapit tayo kay Jesus, mag-iwala tayo sa kanya, at tayo tinawag para sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Pili po natin ating mga mata at tayo po ay manalangin. Praise God. Hello. Salamat po, Panginoon, sa oras nito. Patuloy po kami nananalangin. Panginoon Jesus, ikaw yung aming mabuting pastol na nagpapasalamat po kami na sa iyong dakilang pag-ibig sa aming Panginoon. Sa iyong walang kapantay na pag-ibig sapagkat alam po namin na hindi mo kami iiwan kailanman, Panginoon. Kahit sa mga panahon na mayroon kami kahinaan, pagkakamali, o naliligaw ng landas, lagi kami nandiyan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat kilala mo ang bawat isa sa amin. Sa aming mga pangalan, kilala mo, tinatawag mo kami. Kahit meron kaming mga luha, meron kaming mga pangalit, meron kaming lihim na pakikipaglaban sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa iyo mga kamay, ligtas kami at walang makakaagaw sa amin mula sa iyong pagkalinga at pagkaruga, Panginoon. Maraming salamat patawaran kami sa aming mga pagkakasala at may pagkakataon mas pinipili po namin pakinggan ang mundo
pinapakinggan namin ang mga tinig na hindi dapat pakinggan, Panginoon. Patawarin kami at kami po ay maging huwag maging matigas sa ulo, Panginoon, at sumunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, at magtiwala, Panginoon, sa iyo. Turuan mo kami na makinig sa iyong tinig araw-araw, Panginoon. Kung kasi ganun, hindi kami mailigaw, hindi kami maligaw, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay, Panginoon. Salamat at bigyan mo kami ng tamang desisyon sa aming mga salita, sa aming mga ginagawa. Turuan mo kami sumunod sa iyong kalooban kahit mahirap at may sakripisyo, Panginoon, kahit hindi namin lubos marawaan, susunod pa rin kami sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at pinag-pray ko ang mga anak mo na narito na nakikinig, Panginoon. Kung meron man kami pinagdadaanan sa aming mga buhay, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng solusyon at magbigay ng kalakasan at magbigay ng katagumpayan para malakasan namin ang mga problema at pagsubok sa aming mga buhay, Panginoon. Tutulungan kami at hindi mo kami ipababayaan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng karangal at kapangyarihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Alam ko yun. Sabi na, Amen.